ako'y nagagalak muli na tayo nagkita-kita upang magpuri at magpasalamat po sa ating Diyos na buhay. At ngayon po ay dadako tayo sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen. Sa isang linggo na nagdaan na tayo kanyang sinamahan, no? Ginabayan ng pag-ingat, paggabay ng Diyos. Ang sabi ko dito, Tawid 111, verse 1, may pagbukas po kayo sa akin. Ang sabi niya, buong puso ko siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinira. Amen, no? Ang sabi po doon ni Haring David, no, na ang Panginoong Diyos daw po ay kanyang ay buong puso na kanyang pasasalamatan, no, sa kanyang buhay. Maging sa ating buhay din naman po na yung kabutihan, kadakilaan ng Diyos, no, ay ating ipagsigawan. Amen. Sa harapan na yung mga bagay na ginawa ng Diyos, pangit man yung maganda, pero lagi natin nalalaman na sa likod niyan ay mayroong mabuting bagay na ginagawa ng Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. So, sino po ang nais magpasalamat, no, sa Diyos na buhay? Amen. Ano po palakpakan ng buhay na Diyos sa buhay ko ni Mama Lolet? Pagpalang umaga po kami. Pagpapasalamat po yung araw-araw na kaligtasan, pag-iingat na sa aking mga anak at mga anak. Pasalamat ko rin po yung nagdaan na Lunes na aking kaarawan. Tinugtungan na naman po niya ang aking buhay. Siya po ang nagbigay sa akin ng kalakasan. Amen. Kapayapaan sa Diyos. Na lagi kong sinasabi na sana po tugtungan pa niya ng mas nahabalan kaya pa ako. Wala na po pag maglingkod kay Lord. Dahil Amen. siguro naisipan po yung aking nilalakad para po sa kanya. Kaya lagi kong hinihiling na bigyan pa niya ako ng nalakasan. Kapayapaan sa buhay. Na kahit na napakarami po masalimuot na buhay na lumarating. Katulad nga po ng sabi ni Mama Nurse na napapalaman ka kay Sela at kay Jesus. Kaya lang po mas malakas Jesus para sa puso. Kaya ako lagi po nagpapasalamat sa Kanya na kahit anong dumarating sa buhay ko. Sa Kanya po niaalay lahat ng aking problema dahil sa Kanya ko lang po nararamdaman ang lahat ng bagay sa buhay ko. Salamat din dahil sa araw-araw ng buhay ko, sa araw-araw na paglalakad ko, araw-araw na po pagpunta ko ng eskwela pagdating sa mga apo ko. Iniingatan niya po ako sa aking paglalakad. Lahat ng oras sa kanya po ang pabor. Amen. Salamat po sa buhay ng Diyos, sa buhay ni Mama Lolet na talagang kitang-kita naman sa kanyang bagamat siyang maedad na, pero kitang-kita na mukhang bata pa si Mama Lolet. Amen. Talagang ganyan po ang mga naglilingkod sa Panginoon. Amen. Nagkakaedad, pero nandun yung kalakasan na ibinibigay ng Panginoon. Parang 16 nga lang si Mama Lolet. Amen. Yung kalakasan na binibigay ng Diyos. Kitang-kita naman, no, talaga sa buhay ni Mama Lolet na yung gandahan. Sabi niya, di ba, pag tayo naglilingkod sa Panginoon, ubas, hindi pasas. Amen, no? Talagang yung pagsama at paggabi ng Diyos sa buhay niya, paging sa kanyang pamilya ay naroon. Dahil siya naniniwala, nananampalataya sa Panginoon. Salamat po sa buhay ng Diyos, sa buhay ni Mama Lo. Sino mo po ang nais magpasalamat? Salamat. Walang po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Mama Nunalisa. Pagpalang umaga po sa ating lahat. At tunay nga po nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Gusto ko pong ihayag na tunay nga po napakabuti ng Diyos na alam niyo naman po, di ba, nung ako ay bago-bago. Nung hindi ko pa po nakikilala ang Diyos, nagkahiwalay kami ng asawa, nawala yung tindahan ko, mauna ko sa utang. At nung nakilala ko ang Diyos sa pamamagitan ng bahay-bahay nito at sa mga lingkod niya na nandito. Siyempre po, tigit sa lingkod ng Diyos sa buhay ni Pastora, di ba po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Binigyan ako ng Diyos. Binalik niya sa akin yung tindahan. Siyempre po, nandun po ako sa isip na
wala naman akong puhunan. Pero syempre po, binigyan tayo ng Lord ng karunungan. Ibig sabihin po, di ba, may bago may mali tayong halaga, pagkakasahin po natin, tingin po salamat po sa Diyos. At isa pa rin po, di ba, habang po, dumidiretso ako sa Panginoon, talaga po napapatunayan ko, at yung kamukha po ng pagkatoo ko ng linggo na ako po ay napasama sa dagdag puhunan. Isa po kasi nga po ako, di ba, isa po ako 4-piece, ganyan. Pero ano po ako kumbaga, hindi na rin ganun active sa 4-piece, ganun. Kumbaga, parang hindi na rin po ako dapat bigyan pa. Pagkatapos po, tinawagan po ako noon na pumunta daw ako para bigyan ng puhunan. Pumunta naman po ako. So, pagpunta ko po doon, isang beses lang po, ang sabi sa akin ng 4-piece, kailangan po nanay, 3 patawag bago ka bigyan ng puhunan. Sa pangalawang patawag po, hindi po ako nakarating. Ibig sabihin, hindi lang po ako mabibigyan ng dagdag na puhunan. Pero alam niyo po, sa pagpunta ko doon ng una, sabi ko sa Diyos, at sabi ko po, di ba, nung linggo, thank you, Lord. Hindi ko pa man po nahahawakan. Nagpasalamat na ako. Sabi ko kay Brad, akin yun. Kasi binigyan niya ako ng puhunan ng pwesto. O binigyan ko po pala ng Diyos. Yun po sabi ni Pastora, di ba po, kapag nakita ng Diyos, natutuwa ka, purihin ng Diyos. Amen. Kaya nga po pala kung bakit gano'n na lang, nang iwanan ko po yung tinitindahan ko. Magawa, di ba? May pagkakataon ko kasi minsan ang lakas sa pagbiligya. Pero dito ko po nakita kasi yung hinahanap ko na yung dati wala, yung parang kahit may pera ka, pero mayroong missing piece, yung pala si Jesus. At kung nakilala ko si Jesus, hindi ko pinapabayaan na mawala. Madalamatan siya sa akin. Hindi ko pinapabayaan na mapigatin ko siya kasi sabi ni Pastora, once na mawala ang Holy Spirit sa akin, mahirapan tayo. Kaya hindi ko sabat ng gusto tuloy ang hulog-hulog sa kung nangyayari sa akin, puso yun sa akin naman. At sabi ko sa akin doon sa 4-piece, pangatlong patawag, tinawagan ako sa cellphone, sabi sa akin, Nay, pumunta ka daw, hindi pumunta ka dito. Tapos, nung ako sa office, sabi sa akin, ay, hindi ko po kasama. Daw, sabi ko gano'n. Ay, sabi ko, ay, gano'n po, ay, ba't kaya ako tinawagan? Ay, hindi, pumunta yung isang lalaki, sabi sa akin, hindi ka naman po talaga kasama. Pero hindi ko po alam kung bakit nagawa kita ng proposal. Sabi ko, alam mo ko, napakawag ko sa lamisa, sabi ko, kasi sabi ko, kasi, tapos sabi sa akin, kasi nga po, di ba hindi nila mag-gets din mo. Tapos sabi ko, thank you Lord talaga. Tapos sabi ko, ay, may nakasama ko. Opo, kasi hindi ko alam kung bakit nagawa kita ng proposal. Kasi dapat hindi ka kasama. Sabi nga po ng office, hindi ka daw po kasama. Kasi wala ka pong proposal. Pero hindi ko alam bakit nagawa kita ng proposal. Amen. Sabi ko, sabihin ko ng Diyos. Sabi nga po diba ng Pastora, talagang ito lang, nakita niya, kung wala lang tayong pagkain, wala lang diba? Pero pag nakita niya talaga na tunay, ang puso natin sa harap. Sabi ko nga di ba yung pinakatotoo ko na kahit wala akong tinitinda, kasi hindi naman ganun yung puhunan kalaki. Alam natin kapag ang puhunan 3,000, kasi ito po 3,000. Pero may pananampalataya, may faith. Hindi ako nakatingin doon sa kaunti. Nagbabasa ako naniniwala ko ang Panginoon ang bahala. Kahit sa pag-aaral ko yan yun, alam ko ang Diyos. Pinagasabi ko kayo na alam sa lahat, di ba po? Yung mga kasabayan natin mayayaman na may mga kaya natin. Pero alam ko, pag namagalit ko lang ang tingin sa akin. Pero ang Diyos, kailangan ng diretsyo. Bansa sa ko, ano man ang nakikita, nararamdaman natin diretsyo. Dahil muli ng Diyos. Amen. Maano ko talaga dahil nakakamta, diretsyo lang. Kaya nasabi ko lagi, kailangan ko tayo maliliit. Kasi may Diyos. Yun po, sa Diyos po lahat. Amen. Tunay nga po yung sabi ng Diyos sa awit 23 verse 1 na si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Na talagang alam ng Diyos na yung mga pangangailangan na ating mga pangangailangan na talaga na kumilos ang Diyos sa buhay ni Mama Dona Lisa nandun, no, na talagang walang imposible sa Panginoon.
No, sabi niya sa Luke 1:37 na sapagkat walang anumang bagay na mahirap sa Diyos. Amen na. Talaga na magtitiwala lang po tayo sa Panginoon na lahat ng mga bagay na imposible sa Diyos po ay posible. Amen. Salamat na sobrang talagang kabutihan ng Diyos sa dalawang niyang family na patuloy na pagsama at paggabay niya sa kanilang mga buhay. Sino po po? Last na pa sa verse. Ay, salamat. Amen. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Mama Dul. Amen. Sa mapagpalang umaga nga po sa ating lahat. Ako po ay nais ko rin po magpasalamat. Nung nakaraang araw po, yun po talaga na alam kong Diyos talaga natin ay buhay. Yun po, nung nakaraang araw, chat-chat po kami ng aking anak. Sabi ko sa anak ko, anak, kumusta ka na dyan? Tapos sabi niya, ito mama, sabi na, mabigat ang aking kalooban. Sabi ko, bakit? Sabi niya, hindi ko na kaya. Sabi ko, umiyak ako. Sabi ko, anak, kumapit ka lang sa Panginoon. Huwag mong kalimutan ang Panginoon. Lagi mong itaas ang buhay mo dyan dahil malayo ka. Ngunit ang Panginoon nandiyan sa tabi mo. Yes, ayun po. Alam niyo po, sa mga sinabi niya po sa akin, lagi lang po ako umiyak ng Panginoon. Pero hindi po ako nawawalan ng pag-asa. Ngayon po, na ang Panginoon nandiyan lang po para sa atin, maging sa ating mga man sa buhay. Kaya yun, alam niyo po, hindi po ako tumitigil, hindi po ako nawawala ng pag-asa. Pero alam niyo po, sa kapurihan ng Panginoon, pinaisip sa akin ng Panginoon na kulitin mo ang agency niya dito sa Manila. Ngayon, ang ginawa ko po, panay-chat ko. Tapos, sa kapurihan ng Panginoon, sumagot sa akin ang madam nila sa agency. Sabi niya, ate, huwag po kayo mabahala. Kasi sabi ko po, gusto ko po yung anak ko, magawa niyo na po ng aksyon. Sabi ko, kasi hirap na po yung anak ko doon. Sabi ko, gusto ko sa lalong madaling panahon, may uwi na po siya dito sa Pilipinas. Sabi ko sa kanila. Tapos sabi niya, ate, huwag po kayo mabahala. Kasi nakaproseso na po ang kanyang visa. Exit na po ang kanyang visa papuntang Pilipinas. Kaya sabi ko sa kanya, sabi ko, sige po, sabi ko, maraming salamat sa iyo, maging sa aking Panginoon. Sabi ko na Diyos ang aking Diyos na buhay. Kaya yun, sabi ko nga sa Panginoon, salamat po Diyos. Sabi ko na sa lahat ng mga OFW, marami po napapahamak, pero yung aking anak, hindi ko po pababayaan. Sabi ko, kasi patuloy po ako nang binugod sa iyo at nagmamakawa sa iyo. Kaya yun, alam niyo po, sa kapurihan ng Panginoon, tinugod niya po akong dalangin. Sa katapusan, makakauwi na po yung aking anak. Sabi ko sa anak ko, hindi ba din na anak ko na kayo makain? Sabi ko, kasi yun po ang sinasabi ko sa kanya noon na huwag ka nang bumalik. Pero hindi po siya matigas ang ulo na gusto niya talaga maka-abroad. Ang akin lang, tama na po sa akin, makakain ako sa 3 beses sa maghapon. Pero alam niyo po, tinugod talaga ng Panginoon kung ano mo po yung aking higing sa kanya. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi ko sa anak ko, dito ko na lang magtrabaho. Sabi ko, kasi dito sabi ko, bago po siya kasi umalis, may nakaano na po ng trabaho. Sabi sa, dyan po sa Lazada ba yun? Tapos, naka-ano na po siya, naka-ano na sa takta na nakaalis. Kaya hindi po natuloy. Pero ngayon, sa pagbabalik niya po, hindi ko na siya papayagan. Bali, sabi ko, makakain naman tayo. Sabi ko, sinadala ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan na talagang ang Diyos po ay tumutugon sa ating mga dalangin mo sa buhay ni Mama Dul. Tumawag siya sa Panginoon, no? Sabi nga ng Jeremiah 33 verse 3 na kung kayo tatawag sa akin, tutugunin ko kayo. Sa lahat ng mga bagay, no, na ating hinaing, pagluha, pagtangis sa Panginoon, alam natin na lahat ng ating pag-iyak sa Panginoon ay hindi masasayang. At andun yung pag-iyak, paggabay ng Diyos sa ating pamilya kapag tayo sumusunod sa ating Panginoon. Amen. Ito na po, last sa boys, sino po ang nais magpasalamat?
Amen. Palakpakan natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Daddy Dix. Malakas na malakpak po para sa ating Diyos naman. Bago po ang lahat, ako po ay bumabati ng isang magpapalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay labis na nagpapasalamat sa ating mga tayo ng Diyos na buhay. Noong nakaraang linggo po, araw ng Lunes, na kung saan po, namalente po kami ng bayaw. Ang alas 3 po ng madaling araw, dala po namin yung kulong-kulong. So, nung pumunta po kami palengke, wala naman po natin problema. Kaso nung pagbalik po namin, nakatapos na po kami ng palengke. Nung nakapasok na po kami ng interstate, dahil na po kami nagtitinday, bigla pong pinatutol yung sa kulong-kulong. Nagulat nga po yung bayo ko, sabi niya, ano ba yun? Tapos yung manubela po nung tricycle, nung kulong-kulong, nagawin po sa bandang kaliwa, nakalikod po yung kabilang line. Pero salamat po sa Panginoon dahil wala po sa amin nasaktan o nasugatan man o nagalusan. Talagang napakabuti ng Diyos kasi po talagang yung pangyayari po yun, hindi niya hinayaan na sa highway po. Kasi kung sa highway po, mabilis yung takbo. Tapos kung hindi mo kami ma-accelerate yung kasunod namin, pwede kami mabangga ng kasalubong namin. Kaya po, talaga napakabuti talaga ng Diyos. Dahil nandun po talaga yung kanyang pag-iingat na lagi ko nga po natatandaan yung sinasabi niya sa mga awit 91, verse 14, kung hindi ako nagkakamali doon, ang sabi po doon, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko sino ng taong ako kilalanin. Napakabuti po ng Diyos kasi yun yung pinangawakan ng verse eh. Kaya kahit sa mga pumunta, ay nandun po yung pag-iingat ng Diyos kasi nandun yung aking pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. At kaya po lahat ng papulit na salamat ay sa ating Panginoon. Amen. Sa Diyos po ang papurihan. Amen. Sa buhay ni Daddy Dix na pag-ingat ng paggabay ng Diyos po. Sabi niya sa awit 31 verse 23, ang sabi po dito ni Haring David, mahalin ninyo si Yahweh, kayo na kanyang bayan. Mga tapat sa kanya ay kanyang iniingatan. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan na talagang na tayo'y na nagmamahal at susunod sa Panginoon. Libo-libong anghel ang gumagabay sa atin. Amen. Hindi niya tayo hayaang mapahamak na nandun yung pagsama at paggabay ng Diyos. Inilalagay niya tayo sa lahat ng kapahamakan sa ating paligid. Dahil meron tayong dakilang Diyos na patuloy na gumagabay at nag-iingat sa ating buhay. Wala na pong oras. Sorry po sa mga hindi nakapagpasalamat. At ihandaan na lamang po ang mga inyong pasasalamat sa susunod na linggo. Ako po yung papasalamat sa Panginoon sa isang linggo na nagdaan na pag-ingat paggabay niya sa aking pamilya, sa buhay ng aking ina, aking ama, sa lugar ng Bisaya. At doon, laging iniingatan ninagabay ng Diyos sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid dito sa Bulacan, at maging sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa isang linggo na naman na ako'y kanyang pinagtagumpay. At sa Diyos po ang kapurihan, ibibigay ko na po sa susunod na tayo sa buhay po ni Kuya Michael.